Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Sotto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Sotto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Sotto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Alam na, pagkatapos ng 3 tune-up games, ay alam na kung gaano kalakas ng Gilas team at kung sino-sino ang talagang maaasahan. Kung sa lakas ang usapan, ay hands down itong team na ito ang pinakamalakas na collection of superstars na naglalaro sa Philippine team, and this current Gilas team is the strongest ever. Meron kasing tangkad na wala sa ibang teams natin noon. At meron pang legit NBA starter na si Jordan Clarkson and a legit 7-3 player na si Kai Sotto. Yan ang wala sa ating mga previous teams. And that leads to our top 5 players. Ito ang mga players na hindi pwedeng mawawala sa team at ang pinaka-consistent. On top of the list ay si Jordan Clarkson, ang ating naturalized player pero isang tunay na Pinoy. No need to explain dahil siya lang ang nag-iisang NBA player sa ating team. Second ay si Scottie Thompson, isang all-around player sa starting point guard ng Gilas at captain ball. Napakaraming maibibigay ni Scottie Thompson sa team and he proved na kaya niya ang mga malalaking players pagdating sa FIBA World Cup as he top scored in our tune-up game against Mexico. Pangatlo ay si Junmar Fajardo. Siya ang ating stabilizer. Kung wala nang magagawa ang ating mga terador sa tres, ay pwede nating puntahan si Junmar Fajardo sa ilalim anytime. Pang-apat ay si Eji Edo. Katulad rin ni Scottie Thompson, ay isang all-around player si Eji Edo at napakaraming pwede niyang gawin. Maaasahan sa opensa, pati sa depensa, at merong very reliable 3-point shooting, maaasahan pa sa rebounding at rim protection. Panglima ay si Kai Sotto sana if healthy. Kaya lang sa 3 tune-up games, ay very inconsistent pa si Kai Sotto, kaya to complete the top 5 ay si Dwight Ramos. Isa ring all-around player na matangkad na pwedeng maglalaro ng 4 na position na merong accurate 3-point shooting at pwede pang mag-point guard. Kaya hindi imposible ang dalawang panalo sa FIBA World Cup sa ating grupo. Versus Angola ay siguro makakasila tayo ng isang sure win dyan, pero it remains a very big question mark kung papaano natin tatalunin ang Italy or ang Dominican Republic. Ang dalawang teams na hindi lang pang group phase, kundi pang championship ang kanilang quality of play. Napakalakas na mga teams. At narito ang sabi ni Coach Nestor Garcia ng Dominican Republic. Clarkson is a star too. You know and we know that enough. And he's very dangerous. Gilas Pilipinas is a great team. For us, it's a big motivation to play against them. Samantala, natapos na ang bakasyon para sa Team USA. Oras na para mag-focus na manalo sa World Cup. Tinutulungan ng USA Basketball ang balansing buhay at trabaho para sa mga sumali ng 6 na linggo sa koponan. At ito ang huling bahagi ng preseason ng FIBA Basketball World Cup para sa Team USA. Ilang oras bago ang kanilang paglipad patungong Pilipinas nitong Lunes para sa kanilang pagsama sa World Cup, ang karamihan ng USA Basketball Travel Party, ilang mga manlalaro at kanilang pamilya, kasama ang mga coach at staff, ay nagtungo sa Sheikh Zayed Grand Mosque sa Abu Dhabi. Isang napakagandang worship place na binisita noon ni Pope Francis, President Joe Biden, King Charles III at Rihanna, kung saan kinakailangan nilang hubarin ang kanilang mga sapatos
para makapaglakad sa makinang na puting marble sa sahig nito. At nagpa-picture sina Mikal Bridges at Cam Johnson kasama ang mga tour guide nito at namangha si Coach Erik Spoelstra sa mga nakita niya doon. Nagkuha ng maraming mga pictures si Coach Steve Kerr kasama ang kanyang asawa. I had to see the mosque. It looks amazing. Yan ang sabi ni Coach Steve Kerr, the US coach for the World Cup. It is after all vacation time in the NBA. At gumawa ang USA Basketball ng mga hakbang upang tiyakin na may balansing buhay-trabaho para sa mga naglaan ng 6 na linggo ng kanilang oras na umasang muling mapanalo ng mga American ang World Cup. May ilan na bumiyahi ng halfway around the world para maranasan na sumakay ng mga kamelyo. Ang iba ay pumunta sa Ferrari World Amusement Park at ang iba ay naglaro ng golf, namili at nagpunta sa Lovra, Abu Dhabi. May sapat na oras para magpahinga sa pool o maglakad sa buhangin na merong 102 degree na mainit na tubig ng Persian Gulf na banayad na sumasalubong sa baybayin. Ngunit ngayon, naghihintay na ang Manila at narito na ang World Cup. I know everyone's going to be focused on who wins, and obviously we are. We desperately want to win. But this is an incredible experience too. For our players, our coaches, our families to see the world, to really experience competition at the highest form all over the globe. What an experience. I think our guys are loving it. At yan ang pahayag ni Coach Steve Kerr. At nakakatulong ang panalo. Naglaro ang mga American players ng 5 exhibition games ngayong summer at nanalo sa lahat ng larong ito. Bumangon mula sa 16 points na pagkalugi sa second half upang tapusin ang round na ito nung linggo na may 99-91 na tagumpay laban ng Germany. I was with my family and I was walking through the hotel and someone screaming, "Austin, can I take a picture?" For that to happen over here, it's special to me. I never take any of that for granted. Anytime I can try to sign anything for anybody, I try to sign everything. For me, it's special. It's something one day I'll look back at and smile about. At yan ang sabi ni Austin Reaves. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.